Mga kabayan, uminit ang ulo ng mga senador matapos magmatigas itong dating mayor ng Banban Tarlac na si Alice Go o Go Huaping. Ito ay para sabihin ang katotohanan kaugnay sa di umano ay may death threat sa kanyang buhay. Pero hindi pa rin niya ito pinagtatapat sa mga senador kahit anong pilit sa kanya dahil umano ay natatakot siya. Pasensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya namin dito. Sana po maintindihan niyo rin po Isulat ako niyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Eh, gusto mo pala, di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ayon kay Senator Joel Villanueva, gawa-gawa lang ni Alice Go na may death threat sa kanya para makaiwas sa kanya mga kaso kaya tumakas ito sa bansa. Tumakas ka, iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno, hinalughog ka sa buong Pilipinas. Eh mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relief po. Hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang binasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen. Joel. Kinumbinsi rin ni Senator Bato itong si Alice Go na magsabi ng totoo kung sino nagbabanta sa kanyang buhay dahil nakahanda ang Senado na tulungan siya para sa kanyang seguridad. Alice, we are here to help you. You are facing people from government. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga pa talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Wala kami sasantuhin dito. Kahit kami, hindi na ako pulis. Pero senador ako ngayon. Hindi ko pa rin sasantuhin yan kung sino yung tao na yan na nagtitreat sa iyo. Kaugnay naman sa peking birth certificate, kinumbinsi naman ni Senator Loren de Garda itong si Alice Go na sabihin na kung sino ang kanyang fixer sa PSA para matigil na ang sindikato sa ahensya. Ikaw ang susi na magsabi, alam ni Senator Tulfo yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, papano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate. Sa puntong ito, sumingit na si Senator Tulfo. Ayon sa kanya, huwag masyadong pag-aksayhan ng oras ang iisang topic lang. Ang gusto aniya ng senador ay matuldukan na ang sindikato sa PSA at ito ang kanilang gagawa ng agarang aksyon. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan man niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Loren, yun talagang tinutumbong ko noong pa man, Madam Chair. For decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito, at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese national. Kaugnay naman sa sinakyan ng grupo ni Alice Go, inusisa ni Senator Hontiveros kung sino ang nagpasilitate sa kanila dito. Pero giit ni Go na hindi niya kilala at wala siyang alam, bagay na ikinagalit din ng senadora. Miss Alice. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat. Okay, paanong by boat? Meron po kami sinakyan po na yate po. Alice, parang actually SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Nung una hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantatakas sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam.
That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. My only question is, why didn't you go straight to PNP chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Because at the end of the day, ganun din pala yung gagawin mo. At sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka, iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno, hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay yung mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guwahuaping. Question, bakit? Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relief po nung nakausap ko po sila. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong mo. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen Joel. Sen Roy, one related Madam question. May this representation inquire as to the limit of the number of contempt citation that we can give to a particular resource person? Meron ba tayong limit dyan o unlimited tayo? Merong limit po yun. Wala. Then, kapag ang resource person sumasagot ng totoo sa atin, hindi naman natin siya sinasite. Pero sa bawat meeting man lang, hindi siya magsabi ng totoo. So, right natin now, siyang incite in contempt. right now, Madam Chair, she's facing 3 contempt citations already. If I'm correct, 3 na? O 2 pa? Yung previous niya, yung niroll mo ngayon lately, at saka, Yes. Ang nauna pong citations in contempt natin dahil hindi siya nag-appear, dahil tumakas siya. Na nag-appear siya, kinailangan na naman natin siyang i-cite in contempt dahil nag-appear man siya, evasive at false ang testimony siya sa atin. Nagsisinungaling siya sa komite. and maybe this third question, Madam Chair, is pang third na niya na contempt citation ito ngayon kung ayaw talaga niya mag-cooperate, yung source ng kanyang threat. Mahirap yun. I know yung ating rule dito sa committee is that we can only afford resource person an executive session when the matters being matters to be discussed are involving national security and public interest. And for this matter, alam natin na very personal interest and personal security concern. But then, bakit ayaw niya mag-cooperate sa atin kung we are here to, Alice, we are here to help you. You are facing people from government. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga pa talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Wala kami sasantuhin dito. Kahit kami, hindi na ako pulis. Pero senador ako ngayon. Hindi ko pa rin sasantuhin yan kung sino yung tao niyan na nagtitrade sa iyo. Sige nga, mag-cooperate ka sa amin kung sino yung source na yan para malaman natin ngayon at matulungan ka namin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, just one... Before, Miss Alice, sagutin mo yung tanong ni Sen Roy, Sen Loren, and then the majority leader is next. To simplify, ang kailangan lang natin na impormasyon for now from Ms. Go is
sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas na mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine birth certificate? Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine passport? Ganun kasimple. Isang oras na tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan ng sindikato na kalaban ng taong bayan? So, ikaw ang susi na magsabi. Alam ni Senator Tulfo yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, paano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na Alice Go. Yun nga, Madam Chair. Salamat, Madam Sen. Chair. Loren. Sen. Rafi, before the Chair recognizes. So, for the record ulit, Sen. Loren, na-establish natin in previous hearings na finailan ng late registration of live birth si Alice Guo, inisyuhan ng birth certificate, pero dineclare na ng PSA na irregular yung birth certificate na Ba't iyon. na-issue pa rin? Kaya pinapa-cancel sa Office of the Kaya nga, Solicitor Madam Chair, General. kung And it was then, declared irregular. if I may just finish, Sen. Rafi, before recognizing Majority Leader and then Sen. Rafi, kaya nakapagkuha ng Philippine passport. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan man niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Loren, yun talagang tinutumbok ko noong pa man, Madam Chair, at total nabanggit naman sa previous hearing yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa sa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration sa local registrar's office ang makasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair. 1,200 sa Davao del Sur lamang yan. Yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin na every single year since 2000, sila po ay nakakahuli ng mga Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it. Since for decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you, Sen. Rafi, and we will pursue those points during your question time. Miss Alice. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat. Okay, paanong by boat? Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yon? Yes po, meron po. So yate ang sinakyan nyo. Meron po kami sinakyan po na yate po.
Liz, actually, SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Nung una, hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantatakas sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? At yon, at galing saan nyo sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Madam Okay, Chair. talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Madam Chair. Sen Doroy, With the permission related of question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Sen, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, ang public? you No, tell it us is the not truth right okay, now. Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po Hindi masabi. ko dapat No. matakot. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendoroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin, pero Oh, hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel at Isulat mo sa ipapasa papel. ng COMSEC sa aming Sige na. mga senador dito. Isulat mo sa papel sino ang may-ari ng yate at sino nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po, tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better tell your client to tell the truth and allow her to write in paper the owner of the yacht. Miss Alice, isulat Saan ka nyo na. sumakay? Saan ka Andyan na yung sumakay? papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write it Sen, on the natatakot paper. po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port, kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, Sen, Madam pasensya Chair. na po talaga, pero natatakot po talaga ako. Miss Madam Chair. Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya sa- namin dito. Sana po maintindihan nyo rin Isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero Eh di natatakot po ako gusto mo pala, di i-discuss po sabihin mo sa public. amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. Isulat mo na yung Yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po ako Let's take it nagwa-worry. one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client ninyo, pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na sabi nga ni Senator Tulfo, matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha ditong informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni Alice Go na later on, baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito
kung hindi tayo magtutulungan dito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga baka ito transnational crimes na itong transnational criminal syndicates na itong involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas pag nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator Roy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings ng yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Alam ko lang po kulay puti, kung di po ako nagkakamali. Pero wala po ako makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami, kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Wala kang nakitang number? May letters ba sa yate? Meron parang sticker po na wings po, na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun, Miss Alice? May cup po, tapos kahit gabi po, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi, tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? No, so, nung gabing yun, saang port kayo umalis? Sa kayang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. That was a previous question. Opo. Yes, SP Pro Temp. Saang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean po. Manila? So, sa Metro isang Manila? port sa Manila. Metro Manila or Metro Manila po. Metro Manila? So, sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to put Una, on record, Madam ano yung Chair, sunod? just to put on record, Sen Joel. just to put on record that this is absolutely in contrast with the statements made by Ms. Sheila Go that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now, itong si Gua Huaping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung pangalan nung may-ari at facilitator sa yate? Pakisulat po. Kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang Yes, lumapit pa Sen. kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen JV. Yes, Madam Chair. Is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape story, so that we can compare it doon kay Sheila, no, kung talagang totoo. Ngayon pa lang magkaiba na eh. Isa small boat to big boat, ito yate. So probably kung pwede lang, Alice, hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong pinail sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas, kasi matutulungan mo din ang komite para at ang lahat para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun yung mga kriminal na tumatakas hindi ito maulit. Yun lang pagtakas mo, pag gusto natin malaman. Pwede mo inarate sa dahil, Madam Chair? Salamat, Sen JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yate. Madam Chair. Senator Roy. Yeah, may I move, Madam Chair, that we suspend the rules of this committee by affording Ms. Alice Go executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Sabi niya, payag to siya. With all due respect, Senator Roy,
There is... Senator, Bato. I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of Sen Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections to the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at balahurain ng mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan itong gusto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na ni Alice, sabi niya gustong-gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person. Madam Chair. But in any Madam case, Chair. yes, before Senator Roy again, there was a motion duly seconded. May strong reservation, may objection. The chair will call for... Okay, before the chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siya nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Go wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po? That there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit ka aalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka. Pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin. Ayaw mong tulungan ka ng Senado. Klaro po sa akin yun, Madam Chair. Hindi talaga death threat. So, Madam Chair, as much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Tinakasan na po tayo nitong pugante na ito. Tapos, bebebihin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chairman. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Ms. Alice. Sen, hindi po. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP, dahil kaharap niyo na sila eh. No? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye niyang inyong death threat? Hindi po lahat po. Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa, mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi. Dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi niyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi niyo lang may death threat kayo. Paano ngayon may imbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat nyo, o gawa-gawa nyo lang. Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa nyo lang to para hindi kayo sumagot. Sam, di po ako gumagawa po ng kwento. Totoo po. Hindi po yan ang tanong ni Sen. Sherwin. Tinatanong niya, kung nakatanggap talaga kayo ng death threat noon, bakit hindi nyo ipinormal sa isang police report? Natatakot po kasi ako sa safety ko po, Sen. Kaya, opo. Kami rin, natatakot rin kami sa safety namin, but we have to trust our enforcers at one point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang tong death threat para hindi ka sumagot eh. Kaya Madam Chair, ikot ho kami dito eh. just one question. With the permission. Sen Bong Revilla for one related question. Miss Alice,
Sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi nyo na kanina local. Sinabi nyo na kanino local. So, Opo, local sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla. Sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese yung nagde-death threat sa'yo? Meron foreign, meron local Filipino po. So both. Filipino, malaking grupo talaga.